Welcome back to K-Learn Korean Language Training. May problem ba ang e-registration mo at paano ito aayusin? Okay? Ito marami akong mga nare-receive na comment o na comment and messages na nagpapatulong kung paano ayusin yung mga e-registration nila. Meron kasi pag nag-register tayo, 'di ba? Nagkamali tayo ng nag-typo, like mali yung pangalan, spelling ng pangalan, apelyido, may suffix siya like junior, hindi niya nalagay. So ano nga ba yung mga pwede nating gawin para maayos yung mga e-registration natin? Okay? Kung matutulungan ka ng video na to, don't forget to like, subscribe, and share para malaman din ng iba na may same problem sa e-registration. Okay? So tuloy na natin yung discussion regarding sa pag-aayos ng mga e-registration nyo. Dito pa din sa website ni DMW. Okay, sa mga di pa nakakaalam, dmw.gov.ph. Yun ang pinaka-website nila, dmw.gov.ph. Okay, meron din sila ngayong nilabas na application. Yan, pwede rin doon kayo mag-ayos. Okay? Pero dito sa website, pag nandiyan na kayo sa website, ang gagawin nyo lang is punta kayo sa online services pa din. Okay, pagdating sa online services, check natin syempre yung e-registration. Ayan. Check natin yung e-registration. Mag-open siya ng bagong tab. And then, ayan. So, makita nyo dito, DMW Help Desk. Okay. So, dito tayo maggagawa ng ticket. Okay. Click natin yung create ticket. And then, ayan. Lalabas siya. Click continue. Ito sa right side. Okay. Pagdating dito, ayan. So, what help can we provide you? Sabi niya. So, select one. Ayan. So, ano yung problem mo, di ba? E-registration, balik manggagawa, or yung mga deployment record, pwede nyong makuha dito. So, since sa e-registration tayo, click natin yung e-registration. And then, dito natin, isi-select yung pinaka-main problem ng ating e-registration. Okay? Kung makita niyo dito, account problem, change account email address. So, kung yung email address mo is wala na, nakalimutan mo na yung password, nanakaw yung phone mo, etc. Pwede ka rin magpalit ng email dito. Okay? And then, next natin yung account problem, account activation, reset. Pag hindi mo siya ma-activate or gusto mo siyang i-reset, pwede din. Next naman, account problem, forgot e-reg details or e-registration details. Siguro ito yung mga password or username. Okay. Next, account problem, multiple accounts. Pag meron kang dalawa or more than 2 na accounts, ipapadelete mo yung iba. So, isa lang dapat. Okay. Edit account problem. Ayan, name, birth date, and gender. Pwede din. Okay. Next, account problem, update e-registration details. E-registration details. Ayan, pwede rin dito yung mga pangalan yan. Kung anong i-update mo sa e-registration. Okay. And then, account problem, yung pinakahuli, confirmation email. Ito yung naggawa ka ng e-registration, tapos, hindi siya nag-send ng confirmation email sa email mo. Okay, so pwede rin dito. So like for example, i-try natin yung like yung account problem. Ayan. Edit account problem, name, birth date, and gender. Click natin yung next. And then next ulit. Ayan. Magkakaroon ka ng maraming option. Ayan. So, I know my e-registration. I know my registered email. I forgot e-registration number and email. I can find my account using above modes. Okay. So, ayan. So, halimbawa, I know my email. Ayan. So, lilitaw na siya dito. Di ba? Kasi nagawa ko nung account nung nakaraang video. Di ba?
click natin find email. And then, pipili tayo ng POEA office na malapit sa area mo. Bawa ako dito, SM Clark. Okay. And then, pwede mong ilagay dito yung concern details mo. Like kung ano yung ipapa-edit mo sa kanila. Okay? Halimbawa, my name is blah 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 blah. Is mali yung middle name ko, for example. And then, you have to put active phone number. And then, you should attach your passport. Kasi pag ina-attach mo yung passport, makikita nila yung mga basic details doon so that they can edit easily. Okay? And then, after mong ma-attach yung passport, you submit ticket na. Okay? Tas, wait lang. Like for example, middle name wrong. Middle name wrong na lang lagay natin para shortcut. Ayan. Tapos, 0921 5680085. This is my business number. And then attach passport. Pili tayo. This video is for ano lang ha. Tutorial purposes para makita nyo at matulungan ko kayo kung paano aayusin. Okay. Dito tayo. Maraming passport dito mga student. So let's say for example, pili tayo dito. Wow. Halimbawa, this one. And then open. Ayan, for example, di ba? And then click upload. So pag no passport attached, siguro mali yung size niya, no? Try natin i-submit. Okay. Ayan, so pag na-submit mo na siya, meron kang makukuhang ticket number. Okay? And then meron siyang mga paalaala, basahin nyo na lang. Okay? Kung paano yung mga dapat nyong gawin. Okay, so copy natin yung ticket number. Tapos kasi pwede kayong pwede kayong bumalik. Wait lang, no? Pwede tayong bumalik dito sa help desk para naman i-check yung status nung natin. Yan, inquire ticket. Ayan, click. Dito yung makikita, ayan. Dito yung makikita yung kung ano yung update na dun sa ticket or dun sa pinapa-edit nyo sa kanila. So meaning, sila pala yung mag-e-edit. Kung ano man yung mali, kaya sila nagpapa-upload ng passport is because sila yung mag-i-edit or mag-aayos. So, yung gagawin mo lang dito is ita-type mo yung concern mo and then mag-upload ka ng document na hinihingi nila and then sila yung mag-e-edit and then you can check naman everyday kung updated na or na-edit na nila yung mga pinapa-edit nyo. Okay? So, sana nakatulong tong kung paano ayusin yung mga e-registration. So, mas okay yon yung dito sa online kasi sila na yung mag-i-edit. Pero meron pa kayong isang option is kung gusto nyo, pumunta mismo kayo sa mga offices nila. Then, pila kayo para maayos nila kaagad. Pero kung di naman kayo nagmamadali, you can try the help desk. Again, help desk para less hassle, less pamasahe, iwas sa ulan, iwas sa init, di ba? So, yun yung kagandahan ng online processing. So, ayun, maraming salamat sa panonood ng video. Sana may naitulong itong video sa inyo. Kung may problem yung mga e-registration nyo, sundin nyo lang yung video. And then, don't forget to like, share, and subscribe sa mga channel namin para may pagpatuloy namin yung gantong pagbibigay ng mga update or tulong sa mga account tulad nitong e-registration. Okay, maraming salamat ulit sa pagtsatsagang manood ng video
At salamat din po sa mga nagsusupport sa K-Learn Korean Language Training. Ako po si Sir Gerard Leleon Santos. Ingat!